Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa pagsisimula ko sa ating munting farm, hindi naging madali ang lahat. Kaya kung nagpaplano kayong pumasok sa ganito, panoorin nyo ang videos na ito. Ikikwento ko yung ating mga pinagdaanan, mga pagsubok bago tayo nagkaroon ng maraming alaga. Nasa Doha, Qatar pa ako noon nang pinagplanuhan ko ang pumasok sa farming business. Naaalala ko pa, halos mabaliw ako sa aking mga plano dahil nandun ako sa abroad, hindi ko magawa, hindi ko masimulan ang mga planong nasa isipan ko habang ako ay nasa trabaho. Kaya nang dumating na ang tamang araw, binilang ko lahat ng aking pera kasama ng aking ipon at makukuha ko sa aking company. Umaabot yon ng 500,000. Ang aking naging diskarte, 200,000 para sa aking mini farm at ang 300,000 back up ang bayad sa mga bills, pagkain, araw-araw. Palagi nating tabi na may backup tayong pera kasi pag uwi natin sa Pilipinas, stop ang ating sahod. Wala tayong pera na papasok buwan-buwan. Hindi naman kaagad kikita sa ating munting farm pag tayo ay magsimula. Mga ilang buwan pa yon, taon ang bibilangin. Ang pinakauna nating pinagawa ang ating triangle farmhouse na ngayon malapit nang matapos. Ang nagastos ko sa ating triangle farmhouse ay nasa 70k or sumubra pa, kunti lang kung susubra. Pagdating naman sa ating mga alagang heritage chicken, nabili ko siya ng 18,000 plus, 32 heads na. Tapos mayroon ako nakita sa online na heritage chicken, binibinta siya ng 600 ang bawat isa. So 6,000 plus, 10 heads. Dahil sa kagustuhan ko na masaya ang ating mini farm, bumili ako ng Peking duck. 50 heads po mga ka-farmers. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 120. So 6,000 ang aking binayaran. Pero ang nakikita nyo ngayon, ito ang pangalawa kong bili. 50 heads pa rin. Kasi ang una kong binili, ang 40 heads namatay. Mayroong mga pagkakamali or anuman ang nangyari, hindi natin alam. At bumili din ako ng native chicken, Muscovy duck, Bengala na nagkakahalaga ng more or less 10,000. Nung nagsisimula pa lang ako, maraming hindi naniniwala. Mga kapamilya ko pa mismo, kamag-anak, nagsasabing malulugi ka lang yan. Kasi halos lahat ng kakilala nila na pumasok ng ganito, nalugi daw. Yun ang sabi nila. Meron pa nga akong naririnig. Sabi nila, malaki ang aking pagkakamali. Dahil nasa abroad na ako, bakit pa ako umuwi sa Pilipinas para lang daw pumasok sa farming. Mga taong walang experience sa abroad, walang alam. Ang pagkakaalam lang nila, napakaraming pera sa abroad. Yung mga ganong kwentuhan mga ka-farmers, hindi ko yung pinakinggan. Kung ano ang nasa puso ko, yun po yung aking ginawa. Sa totoo lang mga ka-farmers, maganda yung aking trabaho. Sahod doon sa Qatar. Maabot yun ng 150 to 200. Pero hindi naman ako masaya. Araw-araw stress, sakit ng ulo ang binibigay sa akin. Napaka-toxic para sa akin mga ka-farmers. Sabi ko para mamamatay na ako dito. Mas maganda umuwi ako sa Pilipinas, makinig ako sa mga awit ng mga ibon, pagaspas ng mga dahon, kasama ng aking mga alaga. Sa likod ng mga nang di-discourage sa akin, ito na ako ngayon mga ka-farmers. Nakakapag-harvest ng mga itlog at mayroon ng mga alaga. Sa pagpasok ko sa farming business, araw-araw may pagsubok. Ang pagsubok, problema sa ating mini farm, normal lang yon. Ang pinaka-importante, lahat ng problema ay mayroon tayong solusyon, mayroon tayong diskarte. Sa una, nung nasa Qatar pa ako, pangarap ko lang. Kasama ko si Macy sa Pilipinas, mag-harvest kami ng mga egg, kung gulay yung aming pipitasin at ang aming gugulayin. Simpleng buhay lang pero masaya, panatag ang iyong kalooban, hindi araw-araw stress. Wala tayong iisipin na araw-araw kailangan tayong mag-report sa ating boss. At dito sa ating mini farm, tayo mismo ang boss. At ito na ako sa Pilipinas ngayon, nag-for good pagkatapos ng 8 years sa pagtatrabaho sa bansang Qatar. Kayo mga ka-farmers, kailan kayo magsisimula? Wag po tayo matatakot magsimula. Wag natin iisipin na walang pera sa Pilipinas. Kahit saang lugar, basta't masipag ka lang, matyaga, maraming pera kahit saan bansa naroon ka. Ang lugar na aking kinakatayuan ngayon, ito yung lupa na ating nabili. Katas ng pagiging isang OFW. Masukal, maraming mga kahoy, pero ngayon, mayroon ng triangle house, mayroong mga alaga, at dahan-dahan nang nag-i-improve, dahan-dahan na nating natataniman ng kung ano-ano na mga gulay, prutas na pwedeng ma-harvest ng ating mga anak, apo, at sa susunod pang mga henerasyon. Medyo nalit tayong pumunta dito sa ating triangle house, dito sa ating mga alaga. Yung iba yung lumabas naka-open naman yung pintuan. Uy, anong nangyayari sa mundo? Bakit sinasampahan niyo yung mas maganda talaga ini-slice natin kasi malalaki yung ano na to, sili mga farmers. Kinakain nila to.
Kahit nga yung mga ibon, kinakain niya ng sili. Malalaki kasi to, hindi yung maliliit. Maganda i-slice natin ng maliliit para malunok nila. Ating mga alaga, naglalambing na naman mga kaparmers. Mga gutom na sila. Ito na, sandali lang. Yan. Oh. Ito ka nila, hindi pa nabuksan. Walang laman. Ganyan sila pag gutom mga kaparmers. Ayan o, sa kamay. Pero pag busog, hindi yan lalapit. Ayan o, gusto nilang buksan. Yung inahin ng native na manok mga kaparmers, bakit kaya nandito yung palagi sa loob? Ilang bihis ko nang inilabas yan, pero bumabalik. Ng itlog ngayon mga kaparmers. Ganda ng kanilang mga itlog. Itong coconut dwarf na yan, bago tayo nagbakod, naggawa ng kulungan dito, napakapayat niyan. Pero ngayon ang tataba ng dahon, green na green. Lahat ho yan mga kaparmers. Pati yung ayan, kasama yan yung nasa loob. Pumasok na naman yung inahin na native na manok na merong bagong pisa, pasaway. Tinutuka kasi yung mga Peking duck mga kaparmers. Yung ating mga alaga bago natin iwan, meron tayong iiwan na kanilang pwedeng matuka. Ito, dahil gusto ko itong tanggalin dito, palaging tumutubo. Ang hirap patayin ng saging. Igilingin natin tapos ipapakain natin sa ating mga alaga. Natin lahat mga kaparmers. Kapakain natin mga alaga. Kailangan dalawang salang para mas pino.
Ganun lang kabilis mga kaparmers. Magtitira lang tayo dito. Sa totoo lang mga kaparmers, wala ho akong diop. Ganun ang buhay sa Pilipinas. Kasi kung palagi ka magdi-diop, sarili mo, kung papahinga ka palagi, ay matumal ang pag-aasensyon ng ating buhay. Tulad ng aking sinabi, hindi po sapat ang 8 hours sa trabaho kung gusto mong makaahon at mapag-aral natin ng maayos yung ating mga anak. Kailangan kayod kalabaw ho tayo. Diyan. Yan yung share nyo. Ito sa mga heritage chicken at sa Peking duck. Yung ibang mga native na manok, iwan ko kung nasaan na. Gumala na sila. Yan, sakit oh. Dumugo. Mayroong matalim sa loob. Ginanong ko yung pino na banana trunk. Meron ako nasagi na matalim. Maganda yung ating mga alaga pag pinapakawalan. Kasi kahit konti lang yung ating pinapakain, palagi silang busog. Ang hirap ng ating mga alaga, sunod ng sunod sa akin. Pinagbigyan ko na sila doon, marami silang pagkain doon. Pag mayroon akong dala na ganito or balde, sunod ng sunod yan. Kala nila iba na pagkain. Nakadungaw na yung ating mga alaga mga kaparmers. Pag nakikita tayo ng mayroong dala, yun talaga pumapasok sa kanilang isipan, pagkain. Kakain lang yan ng commercial fish mga kaparmers. Sabay-sabay sila. Ito walang halo ito mga kaparmers. Pure. Ang sa akin lang, bago ako umalis, talagang loaded sila. Walang kabusugan. Kaya kung papasok kayo sa ganitong negosyo, pagplanuhan, pag-isipan ng mabuti. Kailangan madiskarte mga kaparmers. Diskarte ang kailangan para makatipid. Loaded. Ayo rin. Tapos na mga kaparmers. Naglagay na ako ng tubig, loaded na yan, punong-puno. Nagbigay tayo ng commercial feeds, nagbigay tayo ng organic. Ano pa ang masasabi nyo? So, harvest siguro tayo ng mga itlog mga kaparmers. Or mamayang hapon na lang. Pero marami na. Mamayang hapon na lang siguro mag-harvest dahil nangingitlog sila ngayon. Yung ating kasi mga manong mga kaparmers, pagkatapos kumain, yun ang kalakasan nila mga itlog. Yun ang aking napapansin. Habang hindi pa sila kumakain ng umaga, yung mga nangingitlog pa isa-isa, 2, 5. Pero pag nakakain na yan, naku, halos magsabay-sabay yan. Nakapila. Ayan mga kaparmers. Yan ang sinasabi kong pila-pila na yan mga itlog. Minsan sabay-sabay yan. Ito katulad yan, magkasabay mga itlog yan. Yung isa nag-iantay. Parang naglilimlim to ah. Yan ka muna sa baba. Itlogin mo muna to. Yung itlog yan mga kaparmas. Nakikita mo sa kanyang behavior. Dito naman sa kabila, busy-busy yung ating mga Peking duck. Naliligo sila sa kanilang batya.
O siya, mga kaparmers, masyado ho tayong nalilibang sa ating mga alaga. Nakakalimutan na natin na mayroon tayong gawain sa flower shop. Halos maubos yung aking mga display, yung aking ginawang mga ready bouquet dun sa flower shop. Sa Valentine ito, kailangan ko talagang mag-training ng tao, mga kaparmers. Dahil pag hindi ako nag-training ng tao, ako lang mag-isa. Dito kasi sa amin, mahirap kumuha ng florist o flower maker. Hindi mo naman pwedeng kunin yung mga walang alam, tapos yung dinidiban na sahod, minimum, pero walang alam. Paano ang gagawin nyo? Nakatunganga lang. Ang paggagawa pa naman ng bulaklak, hindi pa pwedeng isang bisis mo lang tuturuan. Napakaraming pagsubok yan na pwede mong pagdaanan. Kaya logi ho tayo na magbibigay tayo na kagad ng ganong sahod, tapos 500 plus kaagad ang sahod, di ba? So paano, mga kaparmers, ako muna ay uuwi sa bahay, magbibihis, then iwan ko lang, pwede na siguro to sa flower shop, pero basang-basa ako. Magbibihis, and then gagawa ng mga bulaklak, at syempre yung mga walk-in na customer. So paano? God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, mga kaparmers. Patuloy lang tayo hanggang marating natin ang ating mga pangarap. God bless.